Hey mga bro sa Bambrods, naririnig nyo na ba? Ito pong si William Navarro. Syempre ang ganda nga ng pinapakita niya dito ngayon sa Governors Cup 2024 sa Northport Batampier. At dito nga sa Group A ay talagang kita nyo naman ang ganda ng standing ng Northport Batampier. At isa sila sa mga top 3 teams ngayon sa Group A mga kabrods. At isa si William Navarro, 6'6 shooter or forward mga kabrods ng Northport Batampier ang kumakana dyan. At yun nga, nakakatulong na rin to dito kay Arvin Tolentino na kamakailan lang naka 51 points, di ba mga kabrods? At isa sa kanyang mga kanang kamay ay ito pong si William Navarro. Ay kilala nyo rin naman, ito pong si William Navarro na isa sa malakas talaga sa Northport Batampier. Ay may mga reports nga rin tayo mga brods na ang SMB interesado pala sa player na ito dati pa mga brods, hindi pa nadadraft ito ng Northport, ay interesado ng SMB dito. Pero niya yan, yung KBL niya, hindi nga lang natuloy-tuloy yun. Inoffer na ito kung baga ay lumabas na overseas yung talento nito po ni William Navarro, kaya nga ino-offer na siya sa Korea. Ang kaso nga lang, hindi yun natuloy mga brods dahil hindi nga yun pinayagan ng PBA. At yun nga, ngayong nasa Northport na siya mga brods, isa ito sa mga farm team ng Barangay Ginebra San Miguel, pitasan dito ng mga superstars, mga players like katulad nito ni William Navarro. Isa nga ang Ginebra sa mga interesado rin kay William Navarro, pero hindi si William Navarro ang gusto nilang kunin sa Northport Batampier mga brods. Kung saan gusto nilang kunin si Joshua Monzon at si William Navarro ay yun nga, ipapaubayan na ito sa SMB para nga sila ang makakuha nito. Malakas itong si William Navarro, ang kaso nga lang sa SMB ang problema na ito hindi pa nati-trade yung mga ibang forwards na ito. At yun nga, ilalatag nila sa table ito pong si Vic Manuel at magandang offer ito para sa Northport Batampier. Matigas-tigas si Vic, pero itong si William Navarro mga brods ay iba rin ito. Iba yung value nito mga brods, kaya nga siguro ay o-offeran pa nila ng ad picks ng SMB ito pong Northport Batampier. Vic Manuel siguro plus future picks, first round picks ng SMB mga brods, siguro nga ay papayag ang Northport Batampier doon. Dahil as of now nga ay hindi na pumapayag ang Northport sa mga lopsided trades mga brods. Yes, may mga offer yan under the table, pero yung sa team nila gusto rin naman nilang talagang makatungtong sa championship round mga kabrods. Kaya ito pong si William Navarro, kailangan maganda ang offer dito mga brods. Ang SMB kasi gustong gusto rin nila kunin si Navarro. Isa pa dito mga brods, alam naman natin ang SMB gusto nang mag-rebuild ng panibagong lineup, kung saan gusto nila yung mga batang players na yung kunin nila. Kaya nga si William Navarro habang bata pa gusto na itong kunin ng SMB at i-develop palalo ang kanyang laro mga kabrods. Sa skill set ni Navarro, panalo ng SMB dito. May shooting, may drive din to the hoop, tapos mga brods may pasa rin. Ito pong si William Navarro. Sa height niyang 6'6", ang dami niyang mapapahirapan din sa depensa. And yun nga, maganda kay Navarro ay stretch forward ito. He can play 1, 2, and 3 position mga brods. Kaya ang ganda kung makuha itong si William Navarro talaga. At habang ito'y umaangat na nga sa Northport Batampier, ito'y gustong kunin na ng SMB. Pero within the season siguro mga brods, ngayong Governors Cup, gustong kunin ng SMB dahil alanganin nga daw sila sa Group B. Kaya kailangan din nila ng isang kamador like William Navarro mga brods, at mai-improve pa nila ito. And yun nga mga brods, ito'y inaaral pa ng SMB kung sino talaga yung best player na pwede nilang i-offer sa table kay William Navarro. Ang isa nga sa mga napag-aaralan pala ngayon ay ito pong si Vic Manuel. Kung ikaw mga brods, komento mo lang ang pinyong dito kung sino yung dapat i-offer ng SMB sa Northport Batampier. Kaya komento mo lang ang pinyong mo dyan mga brods, at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Alam ko nga nung birthday ni Newsome last month mga kabrods ay inoffer na ito ng Meralco Bolts ng malaki. Pero alam nyo ba mga kabrods na ito pong si Newsome ay ino-offeran pala ng kulang-kulang 2 milyon pesos kada buwan ng Meralco Bolts. Pero alam nyo rin mga kabrods na ito pong si Newsome ay gusto na rin pala na itong lumipat sa ibang kupunan. Dahil syempre sa ilang years ba naman na nagserbisyo ito sa Meralco Bolts, last season lang sila nakagkaroon ng kampyonato. Kung di man ako nagkakamali, mga 9 years din itong nakuha ni Newsome. Ito pong kampyonato niya, Sweet Championship sa Meralco Bolts last season. And after that, siguro nga may hirapan na naman silang makuha yan. Pero ang ganda ng pinapakita nila sa Group A mga brods na ating Governors Cup 2024 ay pumapangalawa sila sa standing dyan, nangungunang TNT na may 3-1 and itong Meralco Bolts na 3-1 din.
rin. Pero mga brods, alam ko kahit malaki yung sinasahod dyan ni Newsome, alam ko siguro nababagot na rin ito sa kanyang kupunan dahil ang isa sa mga paborito niya rin kupunan na napahawakan siya ng isang head coach sa Gilas Pilipinas ay ito pong si Coach Tim Cone. Yes mga brods, isa rin kasi si Coach Tim sa one of the best na coach dito sa Pilipinas and sa Gilas Pilipinas mga brods. Nagustuhan niya ni Newsome at yung kanilang relationship as a coach and a player talagang naging deep na yun mga kabrods. Kaya itong si Newsome napag-iisipan niya at medyo nahihirapan pa nga itong pumirma dati, di ba, sa Meralco nung na-fairan pa ito ng kanyang maximum contract sa Meralco Boats last month mga brods, dahil itong si Newsome ay nagdadalawang isip na gusto niyang pumunta sa Barangay Hinebra San Miguel. Ang Meralco kasi it takes years, many years para magkaroon ng kampyonato. Pero dito sa Barangay Hinebra San Miguel, siguro nga 1 or 2 taon na siguro ang pinakamatagal na hindi sila magkakaroon or makakatungtong ulit sa championship round. Yun nga ang iniisip ninyo sa mga brods. Mas malaki kasi ang tsansa na magkaroon ka ng kampyonato sa Barangay Hinebra San Miguel. Lalong-lalo na ay ang ganda ng lineup nila. Tapos ang ganda pa yung mga nire-recruit ng mga players ng Hinebra. Pero as of now, medyo nahirapan nga lang Hinebra sa Group B. Pero pagdating ng quarterfinals and semifinals, dyan na siguro sila aarangkada mga brods. Yan ang nagugustuhan ni Chris Newsome sa Hinebra. While sa Meralco Boats, siguro ilang taon na naman makakatikim ng kampyonato si Newsome. Pero ilang taon na rin si Newsome mga brods, may edad na rin, kaya kailangan na rin niya magkaroon din ng mga ilang pang kampyonato bago ito mag-retiro. Siguro sa pera hindi na niya iniinda yan mga brods. Magkaroon lang siya ng championship dito ulit sa PBA ay malaking bagay na yon at masarap sa feeling siguro na magkaroon talaga ng kampyonato sa PBA mga brods. Kaya itong Barangay Hinebra San Miguel gusto nilang offeran ng maganda rin ang Meralco Boats. Ang kaso nga lang nagkakaroon ng problema ang Meralco kasi parang gusto nila dito si Scary Thompson and si Maverick Amisi kapalit nito po ni Chris Newsome. Alam naman natin na isa sa mga franchise player na rin si Scotty and former MVP na rin ito ng PBA, kaya siguro mahirapan ng Hinebra. Pero kung gugustuhin talaga ng Hinebra itong si Newsome ay talaga mabibitawan nila si Thompson mga brods Pero syempre business is business talaga dito sa PBA. Maski si Gio Halalon nga na franchise player ng Magnolia, bigla itong binitawan na punta sa Northport Batampier. Kaya business lang ito mga brods. Kung talagang gusto mong lumakas ang iyong kupunan ay talagang magkakaroon talaga ng make move dito. Maski nga sila LeBron James nati-trade, diba mga brods? Mga superstars sa NBA. Kaya pinag-iisipan na ito ng Barangay Hinebra San Miguel mga brods. Dahil itong si Newsome kasi parang nasa kanya ng lahat. Depensa, nasa kanya na, diba? Sa Gilas Pilipinas, kita nyo rin naman sa OQT. Tapos sa opensa rin mga brods, kayang-kaya ni Newsome. Clutch player, mataas tumalon, athletic, so nasa kanya ng lahat. Great point guard pa. Kaya ikaw mga brods, sa komento mo lang ang opinion mo dito. Bagay na bagay ba si Newsome sa Hinebra at mabibitawan yung 2 player na nabanggit natin? Sang-ayon ba kayo doon? Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods. Isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Dialect, yun lang. I'm out.